Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 601. Halos nasa sukdulan na ng kanyang pasensya si Andrew Cheng. Kung hindi lang siya natatakot na madamay si Janet Ling at magdulot ng mas malaking gulo, baka kanina pa niya ito pinatulan. Anong pinagsasasabi mo, Andrew Cheng? Huwag mong sabihin na gusto mong manatili rito. Ikaw at kami, magkaibang-magkaiba ng mundo. Tingnan mo ang sarili mo, tapos ikumpara mo sa amin. Gusto mo pa talagang makapasok sa bilog ng mga taong kabilang sa mataas na lipunan. Mabilis na singgal ni Janet Ling, ng pangmamaliit ang boses niya. Silipin mo nga ang paligid. Lahat dito mayaman, may pangalan, may mataas na katayuan. Samantalang ikaw, nakapasok lang ng nakasuot ng parang basahan at mukhang nagbebenta sa tabi-tabi. Mula nang mabangkarote ang pamilya ninyo, dapat natuto ka na. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Kung may hiya ka, umalis ka na bago ka papalayasin ng manager dito. Ngunit sa sandaling iyon, isang waitress ang dali-daling pumasok, halatang balisa, at lumapit kay Andrew. Napansin nito ang nahulog na tray ng alak kaya't agad siyang yumuko at nagsorry. Pasensya na po, sir. Ako po dapat ang nagbubuhat ng tray. Kasalanan ko po. Narinig niya ang usapan kanina, kaya't agad siyang nagpaliwanag sa lahat. Hindi po siya waiter, ako lang ang nagmamadali at pinakiusapan ko siyang buhatin ang tray para sa akin. Napamulagat ang mga tao, pero hindi nagbago ang mga tingin nila. Sa kanila, kahit hindi waiter si Andrew, isa pa rin siyang hamak na basura mula sa pingjang. You're full of nonsense. Sigaw bigla ni Janet Ling, sabay taas ng kamay at walang pakundangang sinampal ang waitress. Pak! Napapikit ang kawawang babae, hindi makagalaw. Isa siyang ordinaryong tauhan lamang, walang laban sa kapangyarihan ng mga mayayaman. Kahit hindi niya kasalanan, siya pa rin ang kailangang tiisin at tanggapin ang sampal. Pero bago pa niya tuluyang malasahan ang pait, maagap na inabutan ni Andrew ang kamay ni Janet. Mariin niya itong hinawakan, sabay biglang itinabig. Janet Ling, tama na. Malamig na bulalas ni Andrew. Sobra ka na. Biglang nanahimik ang buong bulwagan. Nagulat ang lahat paanong nagkaroon ng lakas ng loob ang isang, walang kwentang hampas lupa, na pagsabihan at harangin si Janet Ling. Sino ba si Janet? Isa siyang kilalang sosyalita, isang babaeng iniidolo at kinatatakutan sa mundo ng mayayaman sa Shanghai. Namula sa galit si Janet. Andrew Cheng. Nasaran ka na ba ng bait? Alam mo ba kung sino ang hinihiya mo sa harap ng lahat? Dito na tumayo si Dylan Dai, nakangisi, at mayabang na tumutok kay Andrew. Boy! Kung ayaw mong masaktan, humingi ka na agad ng tawad kay Janet. Dahil kung gugustuhin ko, isang daliri lang ang galawin ko, pwede na kitang durugan. Nagangat ng tingin si Andrew, malamig, walang takot. O talaga? Nagulat ang lahat sa kapal ng mukha ni Andrew. Hindi ba niya alam kung sino ang kaharap niya? Si Dylan, ang batang amo ng Dai family. Ang tagapagmana ng Wanan Security Group. Isang salita lang niya, kaya niyang magpasunod ng sandamakmak na anak ng mayayaman. Nakangising malamig si Dylan. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang batang amo ng Dai family. Ang ama ko, pinuno ng seguridad sa Shanghai. Ang lolo ko, retiradong pinuno pa. At ikaw ay isang walang kwentang hamak. May lakas ka pa bang kalabanan ako? Dai family. Sagot ni Andrew na malamig ang mga mata. Malakas. Nakakatakot. Hindi ako natitinag. Nagtawanan ng mga tao. Walang utak. Ikinumpara ang sarili niya sa Dai family. Parang langgam na nakikipagagawan sa mga uwak sa langit. Ngumisi si Dylan, naglakad papalapit kay Andrew at malamig na nagbanta. Simula pagkabata, ngayon lang may naglakas loob na hamanin ang pamilya ko. Tuturuan kitang kilalanin ang agwat natin, parang gansa sa kalangitan at langgam sa lupa. Ngunit bago pa siya makakilos, isang tinig ang umalangaw-ngaw. Anong kaguluhan ito? Alam ba ninyong banquet ito ng may-ari ng Borit Community? Mabilis na nagdatingan ang tingin ng lahat. Isang mabagsik na supervisor ang dumating, si Supervisor Sanchez, ang kanang kamay ng may-ari ng Imperial Dragon Real Estate Group. Patay na siya, bulong ng isa. Nahuli pang nakapasok ng walang imbitasyon si Andrew Cheng. Lagot siya. Kaagad lumapit si Dylan, itinuro si Andrew, at nagsumbong. Supervisor Sanchez, nakapasok ng palihim ang lalaking ito. Palayasin mo agad. Tumanggo si Sanchez, nilapitan si Andrew, at malamig na utos. Pikito mo ang imbitasyon mo. Kung wala, tatawagan ko ang security at ipapahuli ka. Nanatiling kalmado si Andrew. Wala akong imbitasyon. Ako'y inimbite ni Manager Yuan Yang. Bumulaga sa lahat ang sinabi niya. Nagsisinungaling. Sigaw ni Sanchez.
Paano makakakilala ng taong tulad ni Manager Yuan ang tulad mo? Nagkatawanan ng mga tao, nagbubulong-bulungan. Isang hampas lupa, kakilala ni Manager Yuan. Mas maniniwala pa akong may baboy na lilipad. Tumanggaw si Dylan, nakataas ang kilay at nakangising mapanghamak. Hoy basura, kung wala ka sa klase namin, huwag mong ipilit ang sarili mo. Nakakahiya ka lang. Ngunit sagot lang ni Andrew, mariin at diretso. Hindi pa ako tapos magsalita. Kung hindi kayo naniniwala, tawagan ninyo si Manager Yuan. Siya mismo ang magsasabi. Kabanata 602. Manager Yuan. Napahalakhak si Supervisor Sanchez. Isa kang hampas lupa na nangangarap. Ano bang karapatan mo para banggitin ang pangalan ni Manager Yuan? Umalangaw-ngaw ang tawa sa buong bulwagan. Palayasin na yan. Sigaw ng isa. Napakasira ulo. Akala yata VIP siya. Habang nilalay, nanatiling tahimik at kalmado si Andrew, nakatungo lang. Ngunit nang magsalita, mariin ang boses niya. Ang lahat ng panlalait at insulto ninyo ngayon, babalik sa inyo bilang pagsisisi. Nagtawanan ang lahat. Wow! Drama King. Gusto ko pa siyang panoorin habang hinahampas palabas ng security. Mga security. Palayasin yan. At kung babalik pa, basagin ang binti. Utos ni Sanchez. Agad dumating ang 4 na security, papalapit kay Andrew, malamig ang mga tingin. Ngunit biglang may umalangaw-ngaw na tinig. Sinong may lakas ng loob na magpalabas sa kanya? Naghiwa-hiwalay ang mga tao na parang dagat. Lumakad papasok ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, malamig ang titig, at may dalang presensya na halos magpatigil sa tibok ng puso ng lahat. Si Manager Yuan. Sigaw ng isa, nanginginig ang boses. Nanigas si Supervisor Sanchez, namutla, at halos hindi makapagsalita. Manager Yuan, akala ko kasi. Akala mo ano? Single ni Yuan, malamig na malamig. Hindi ba't si Mr. Cheng ang espesyal na panauhin ko ngayong gabi? Anong karapatan mo para bastyusin at ipahuli siya? Parang binagsakan ng langit si Sanchez. Lahat ng tao, napamulagat. Si Andrew, espesyal na panauhin ni Manager Yuan. Nanatiling kalmado si Andrew, halos walang reaksyon, at malamig na wika. Sanay na ako. Pero Supervisor, malinaw na sinabi kong inimbita ako, ayaw niyang makinig. Siguro may sariling agenda siya. Halos matamba si Sanchez sa hiya at takot. Manager Yuan, maliwanag ang lahat, hindi ko po alam. Wala nang paliwanag. Malamig na utos ni Yuan. Ipapaabot ko kay Mr. Alfonso Zong ang ginawa mo. At sisiguraduhin kung matanggal ka sa pwesto. Tuluyan ng lumubog sa kawalan si Sanchez. Samantala, si Dylan naman ay nanlamig ang dugo. Ang yabang niya kanina ay napalitan ng kaba. Si Andrew Cheng pala ay personal na panauhin ni Manager Yuan. Sa ilalim ng galit ni Yuan, halos wala ng lakas si Dylan para magsalita. Kabanata 603. Matamang tumitig si Yuan Yang kay Dylan Dai, puno ng matinding galit ang kanyang mga mata. Anong akala mo? Pwede mong basta-basta bastyusin si Mr. Cheng. Malamig niyang saad, bawat salita'y parang sampal. Ang bagay na ito, ako na mismo ang kakausap sa papa mo. Pagkasabi niyon, hindi na niya pinansin si Dylan at agad na lumapit kay Andrew Cheng. Yumuko pa siya ng kaunti at bumulong sa tainga nito. Mr. Cheng, naroon na sina Alfonso Zong at ilang kaibigan. Naghihintay sila sa iyo sa itaas. Manam. Tumanggo lamang si Andrew Cheng, saka tumingin ng mariin kay Dylan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya tumalikod. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Supervisor Sanchez. Hindi na niya nakayanan at bumagsak siya sa sahig, maputlang mapatla ang mukha. Samantala, pinipigilan ni Dylan Dai ang sarili ngunit nanginginig ang kanyang mga kamao, mariing nakasara, at halos pumutok sa tindi ng galit. Ang huling sulyap at ngiti ni Andrew Cheng ay parang matalim na espada na dumurog sa kanyang dignidad. Hayop ka! Single niya, at nang makalayo na sina Andrew at Yuan Yang, bigla siyang sumabog sa galit. Dinampot niya ang baso ng alak sa mesa at buong lakas na ibinagsak sa sahig. Pak! Nagkadurog-durog ang baso. Paano nangyari to? Sigaw ni Dylan, nanginginig ang labi. Paanong kilala niya si Yuan Yang? Hindi pwede yan. Si Janet Ling naman ay napaawang ang bibig, halos hindi makapaniwala. Si Yuan Yang. Mahina niyang bulong, at biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam. Hindi biro si Yuan Yang. Sa Shanghai, siya ay parang halimaw na hindi dapat kasalungatin. Kahit si Janet, na sanay manghamak sa iba, ay alam na hindi niya kayang galitin ang ganitong tao. Patay tayo, bulong niya, nanginginig ang tinig. Sobra na ang pang-iinsulto natin kay Andrew.
Paano kung maghaiganti siya? Kinagat niya ang labi, puno ng panghihinayang. Ngayon lang niya naisip kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa nila. Ang mga kaibigan nila, mga sosyal at mayayamang anak din ng pangalawang henerasyon, ay biglang nanahimik. Wala ni isa ang nangahas magsalita. Imperial Dragon Real Estate Group. Sa antas nila, iyon ay parang Diyos ng industriya, malayo at hindi kayang maabot. Imposible, hindi ba siya isang hampas lupa lang? Paano siya nakakapit sa ganoong haligi? Bulong ng isa. Ang nakakatakot, tingnan mo kung paano siya igalang ni Yuan Yang. Sagot ng isa pa. Kung ganoon kataas ang tingin sa kanya ng mga ganoong tao, ano pa ang hindi niya kayang gawin? Dahan daw ang nagbago ang tingin ng lahat kay Janet Ling at Dylan Dai. Kanina'y mga bida sila, ngayon ay parang katawa-tawa. Hindi ako makapapayag. Bulalas ni Janet, halos mabaliw sa inis. Bakit kilala ni Andrew Cheng si Yuan Yang? Huminga ng malalim si Dylan at bumulong. Hindi ba't sabi mo, siya raw ay anak ng Cheng Group dati? Baka ginagamit lang niya ang pangalan at kunwari may kapangyarihan pa rin. Siguradong panlilin lang to. Nagliwanag ang mukha ni Janet. Tama ka. Oo, tama ka. Bulalas niya, halos manginig sa pagkasabik. Niloloko lang niya ang lahat gamit ang dating pangalan ng Cheng Group. At siya, ang kapal ng mukha. Mariin niyang tinignan ang direksyong tinahak ni Andrew, at sa puso niya'y umaalab ang galit. Hindi pwedeng makalusot siya. Kailangan natin siyang ibulgar. Agad na sumang-ayon si Dylan at ang kanilang mga kasamahan. Sabay-sabay silang lumabas, dala ang layunin na ilantad si Andrew Cheng. Samantala, habang sumusunod si Andrew kay Yuan Yang papunta sa ikalawang palapag, isang marangyang kahon ang bumungad. Doon ay nakaupo na ang mahigit 10 kilalang negosyante. Mr. Cheng. Agad na tumayo si Alfonso Zong, nakangiti at puno ng paggalang. Ang mga kasamang negosyante ay halos mangganga ang bibig sa pagkagulat. Kanina'y sinabi ni Alfonso na may darating siyang panauhing pandangal, ngunit hindi nila inakalang isang batang lalaki lamang. Subalit nang makita nilang ganoon siya igalang ni Alfonso Zong, na isa sa pinakakilalang negosyante sa buong Shanghai, hindi sila nakapaniwala. Mr. Zong? Magalang na tugon ni Andrew, ikaw ang tunay na haligi rito. Ang pangalan mo, matagal ko nang naririnig. Umupo silang dalawa, si Yuan Yang nasa tabi nila, at nagsimula ang pag-uusap. Diretsyong sinabi ni Alfonso Zong ang pakay. Mr. Cheng, plano naming magtayo ng kumpanya sa Shangjiang. Gusto sana naming humingi ng tulong sa iyo. Batid ni Alfonso na kung makukuha niya ang suporta ni Andrew, siguradong magiging maayos ang lahat ng plano nila. Sapagkat sa likod ni Andrew Cheng ay nakatindig ang isang kapangyarihang higit pa sa kanilang kayang sukatin. Pag-usapan mo ito kina Oliver Lee at Nicholas Lee, kalmadong sagot ni Andrew. Kung ano man ang kailangan mo, ipaalam mo sa kanila. Napangiti ng maluwang si Alfonso, agad niyang itinaas ang baso. Mr. Cheng, maraming salamat. Para sa iyo, isang tagay. Matapos ang inuman at pagbati, inihatid pa nila si Andrew palabas. Ngunit sa kanyang pagpunta sa banyo, isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa likuran. Andrew Cheng. Hinding-hindi ko inakalang makikita kitang muli rito, basura. Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew at lumingon. Naroon si Lester Cao, nakasuot ng makintab na navy blue na suit, nakangiti ng mapanlate. Matagal nang nananabik si Lester na saktan si Andrew, ngunit wala siyang pagkakataon. At ngayon, eto na ang kanyang tsansa. Isang tingin lang ang ibinigay ni Andrew, malamig, at muling tinalikuran ito. Hindi niya ito pinapansin, sapagkat alam niyang may mas malaking anino sa likod ng taong ito. Ngunit hindi papayag si Lester. Hinaranggan niya agad si Andrew at nagbitiw ng nakakasuklam na biro. Hindi ba't ikaw ang alagang aso sa Borit community? Nakakatawa, si Marian Yang pa ang kasama mo. Tumawa siya ng malakas, puno ng pang-uuwim. Lumamig lalo ang titig ni Andrew. Anong kinalaman mo sa akin? Malamig niyang sagot. Hayop ka. Sigaw ni Lester, nanginginig ang boses sa galit. Darating ang araw, luluhod ka sa harap ko at magmamakaawa. Ngunit bigla, tumunog ang malalakas na yabag ng high heels. Dumating sina Janet Ling, Dylan Dai, at ang kanilang grupo, malamig ang mga mukha. Andrew Cheng. Sigaw ni Janet, puno ng puot. Walang hiya ka. Niloloko mo ang lahat gamit ang pangalan ng Cheng Group. Ngayon mismo, ilalantad kita. Sa kanyang galit, tinaas niya ang kamay upang sampilan si Andrew Cheng. Subalit, isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Kabanata 605. Mabilis na sumugod si Alfonso Zong, at mula sa malayo pa lang, nakatuon na agad ang tingin niya kay Mr. Cheng. Pwede ba iyon?
Nagkukumahog siya, halos natataranta, at pagdating ay agad yumuko ng mababa at magalang na nagsalita. Mr. Cheng, pasensya na kung kayo'y nagulantang. Ako na ang bahala dito. Isang tawag lang, Mr. Cheng, at maraming naroon ang halos hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Dylan Day at ang ilan pang kasama niya ay nagkatitigin, parang natuyuan ng dugo sa mga mukha. Mr. Cheng. Maging si Janet Ling ay tulala, parang hindi matanggap ng kanyang buong pagkatao ang eksena. Si Andrew Cheng, tatawaging Mr. Cheng. Sandali lang. Biglang kinilabutan si Dylan Day. Ang taong ito ay si Alfonso Zong mismo, ang kilalang chairman ng Imperial Dragon Real Estate Group. At ngayon, sa mismong oras na ito, si Alfonso Zong ay nakayukod pa at buong galang na tinatawag si Andrew Cheng na, Mr. Cheng. Napatingin si Andrew Cheng kina Lester Cao at Janet Ling na pawang nagtataka sa kanya. Bahagya siyang nanginag. Patay. Kung mabunyag ang pagkakakilanlan ko dito sa Shanghai, tiyak na may mga mata na sumusubaybay sa akin. Malalagay sa panganib si ate kung matuntin nila kung bakit ako narito. Kailangan niyang itago ang kanyang katauhan, pansamantala. Kaya't isang malamig na titig ang ipinukol niya kay Alfonso Zong, isang titig na nagpatigil sa huli na para bang binuhusan ng yelo. Nanlaki ang mata ni Alfonso Zong, pero mabilis din siyang natauhan. Naalala niya ang bilin ni Nicholas Lee, huwag kailanman ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Cheng. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang anyayahan si Andrew Cheng sa VIP room kanina. Kaya't agad siyang nagbago ng tono at matigas na sinabi. Mga bisita ang lahat ng naririto. Sa lugar ni Alfonso Zong, hindi dapat ganyan ang pakikitungo ninyo sa aking mga panauhin. Halos malaglag sa kaba si Dylan Day. Lumingon siya kay Janet Ling, pawis na pawis ang sentido. Mr. Zong, anong ibig ninyong sabihin? Halos pautal na wika ni Dylan. Alam niyang hindi biro ang impluwensya ni Alfonso Zong sa Shanghai. Maraming bulong na konektado raw ito sa mga makapangyarihang pamilya at opisyal. Kahit ang ama niya, ay lubos na nirerespeto si Zong. Ngunit malamig na sinabi ni Alfonso Zong. Dylan Day. Lugar ko ito. Ni ang papa mo'y hindi nagtatangkang gumawa ng gulo rito, pero ikaw, lakas loob kang mang-istorbo. Ayaw din naman ni Alfonso na tuluyang sirain ang samahan nila ng pamilyang Day, kaya't hindi pa niya tuluyang binabanatan. Agad namang nagpaliwanag si Dylan Day. Mr. Zong, nagkakamali kayo. Gusto ko lang ipaalam na yang nasa likuran ninyo, hindi siya si Mr. Cheng. Nagpapanggap lang siya, sinasabi niyang siya raw ang may-ari ng Cheng Group, pero lahat yun ay peke. Matagal na siyang bangkarote, isa lang siyang manluloko. Manluloko. Pak! Isang malakas na sampal ang lumagpak sa mukha ni Dylan Day. Napaatras siya, nagdugo ang ilong, at halos hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo, Alfonso Zong? Baliw ka ba? Sigaw ni Dylan, hawak ang ilong na dumudugo. Kahit ano pa ang mangyari, ako'y galing sa pamilyang Day. Malamig ang tinig ni Alfonso. Tahimik ka. Binabalaan kita, batang Day, huwag kang maglalakas loob na bastyusin si Mr. Cheng. Kahit ang papa mo pa ang dumating dito, luluhod siya at hihingi ng tawad kay Mr. Cheng. Umangat ang malamig na titig ni Alfonso, at ang matalim nitong mga mata ay nagpasinding muli ng kaba kay Dylan. Ngunit dala ng yabang at inis, sumigaw pa rin si Dylan. Alfonso Zong. Kung gusto mong magpaloko sa taong to, bahala ka. Pero tandaan mo ang sinasabi ko, bangkarote yan, basurang walang silbi. Kapag ikaw ang naloko, ikaw rin ang iiyak. At ngayong gabi, kahit sino pa ang hamarang, dudurugin ko ang walang kwentang ito para ipagtanggol ang kaibigan ko. Sa isang iglap, nagbanggaan ang mga tao ni Dylan at ang mga tauhan ni Alfonso Zong. Nagngangalit ang tensyon, parang lobo na puno ng hangin na anumang oras ay sesabog. Nanginginig si Janet Ling, halos mahulog ang tuhod sa takot. Di Dylan? Tama na. Siya si Alfonso Zong. Bulong niya. Sumang-ayon ng isa pang kasama, oo nga, Brother Dylan, huwag nating galitin si Mr. Zong. Hindi biro ang kapangyarihan niya sa Shanghai. Ngunit wala na sa katinoan si Dylan Day. Dinadala siya ng galit at kay-abangan. Anong nakakatakot dyan? Sigaw niya. Ako si Dylan Day. Sa Shanghai, sino ang makakapidyaw sa akin? Kahit si Alfonso Zong, darating ang araw, dudurugin ko rin siya sa ilalim ng aking paa. Yabang. Matinding kay-abangan. Mumunting bulungan ang sumabog sa paligid. Ang ilan ay hindi makapaniwala sa tapang, oras na rin siguro ng kabaliwan, ni Dylan Day. Nanlilisik ang mata ni Alfonso Zong, parang sesabog ang galit. Anong sabi mo? Mariing mura niya. Kapangahasan. Biglang. Blag. Isang malakas na sipa ang tumama sa likuran ni Dylan Day.
Lumipad siya at sumubsob sa harap mismo ni Alfonso Zong, parang aso na kumakain ng putik. Anong hayop na walang respeto ang sumipa sa akin? Sigaw niyang galit, sabay lingon, at nanlaki ang mga mata. Papapa, bulong niya, halos maiyak. Naroon mismo ang kanyang ama, si Jonas Dai, matikas at malaki ang pangangatawan, nakaabang ang galit sa mga mata. Ano? Ayaw mong maniwala. Single ni Jonas Dai. Kung hindi pa ako dumating, akala mo ba ikaw na ang hari rito? Kahit si Mr. Zong, binastos mo. Akala mo ba may 3 ulo at 6 na kamay ka, ha? Pagkatapos ng pag-e-eskandalo, agad niyang hinarap si Alfonso Zong, at nagpakumbaba. Mr. Zong, patawad. Pasaway ang anak kong ito, at ako'y nakikiusap sa inyo. Huwag kayong mag-alala, uuwi siyang bogbog at mabibigyan ng leksyon. At muli niyang sinipa si Dylan sa harap ng lahat. Anak ng lintik. Ano pang hinihintay mo? Humingi ka ng tawad. Napahiya si Dylan, nangingilid ang luha sa galit at kahihiyan. Ngunit wala siyang magawa kundi bumulong. Pasensya na po, Mr. Zong. Mas malakas. Single ng ama, sabay tadyak muli. At luluhod ka. Napilitang lumuhad si Dylan, nanginginig ang tuhod, at halos pumutok ang ulo sa kahihiyan. Ngunit malamig na tinura ni Alfonso Zong. Hindi sa akin ang tawad na iyan. Sa kanya ka humingi ng tawad, kay Mr. Cheng. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.